Halos ayaw na pong pumasok ng mga bata dahil sa takot po dyan sa mga classmate nila. Minsan po, umuwi ako na may sugat. Inaano ka nila? Minsan po, binabato ko ng pasok ko ng kami sa likod. Nagkabarangay nga po kami kanina. Balot kayo dyan! Balot! Buy one, take one! Balot! Balot kayo dyan! Gusto niya? Ano yun, Rose? Tutulungan mo din si mama mo pag wala kang pasok? Opo, kahit pag may pasok po ka, magdadala po ng turon sa school. Titindahan ko rin po yung ano doon. Mga klase mo? Maganda yun. Oo. Para man po pag uwi ko, may pambili na kami ng bigas. Hindi po namin sasayangin. Yan lang po kung magkakaroon ng ganitong negosyo. Good morning mga kalingap. Ngayong araw ay nandito ako sa sentro. Ayan, at may bibilhin po tayo ngayong araw para kila Rose, para sa kanilang business, munting business po. At babayaran na natin ngayon at mamayang hapon pa magkaroon ng stock. Ayan. Dito, bilihan po dito ng balot. Ayan, yung magiging punan po nila dito ay galing sa ating YouTube channel at i-share natin kila Rose. Dito yung bilihan. Kaso nga lang wala pa silang stock at babayaran na lang natin ngayon para i-pick up na lang mamayang hapon. Tao po! Ayan, oh. Ate, mamayang hapon pa? Oo. Bayaran ko na lang po para pick upin na ni Ate Jubilin. Jubilin pang pangalan. Ito yung napagbibilan natin ng mga balot. Ayan. Ayan, babayaran na natin para makapag-start na sila. At sa Friday naman dadating yung mga chichiron daw. Chichiron, dadagdagan po ng chichiron para naman may munting business na yung magulang ni Rose. Balot! Balot kayo dyan! Balot! Buy one, take one! Balot! Balot kayo dyan! Gusto nyo? Ayan na, dito tayo ngayon kila Rose at may good news po tayo sa kanila ngayong araw at 12 noon po ng katanghalian magbebenta po kami ng balot ni Rose. Ayan, oh. Pakyat tayo ngayon dito. Rose! Magandang tanghali! Kumusta kayo? Wala kang pasok? Wala po, may nagtutulog namin sa school. Ay, papasa ko na sa itong trono ko. Ito, oh, balot, oh. Trial nga daw, Rose. Sabihin mo, balot. Oo, sige, sabihin mo. Huwag kang mahiya. Sabihin mo na, okay lang yan. Balot. Wala, hindi makakabenta ito. Baka i-will niya lang yung yung... Si mama daw po mag-uubos ng paninda. Si mama daw po magtitinda ng mga balot. Ba't naiyak ka? Hindi po talaga ako sanay magtinda na eh. Okay. Na ano yung pisngi mo, Rose? Tingnan po yun sa pinto. Bakit? Nung po ako natakbo. Ba't nagtakbo ka? Kasi dito tayo mainit. Alis ka, dyan lang ako. Dito, oh. Handa ka na, Rose, na tinda ng balot? Opo. Opo, handa na po ako. Oo, at ngayong araw ay makukuha nyo na yung paninda nyo na balot. Opo. Oo. Kumusta po? Ito hindi ayos. Bakit? Ikaw na nagtinda yung paninda ko eh. Hindi, trial lang yun syempre. Sabi ko nga ay buy 2 take 1, 75 pesos. Oo. Hindi, okay lang yan. Ayan, Rose. Kumusta? Ba't anong ginagawa nyo ngayong araw? Anong pinagkakabalan nyo? Po, kakakain lang po namin, tapos po maglalaba kami ni mama. Lalaba kayo. Dito ka ate, Jubilin? Ayan, ang ganda ng ng lagayan nyo. Kikita mo ate Jubilin? Malaki. Oo, malaki. Tsaka sa Friday, sa Friday, dadating yung mga chicharon. Oo, pandagdag. Dito ka po. Para maliwaliwanag. Kumusta po kayo dito? Ayos lang. Ayan, naghihintay nung ibibigay niyo pong paninda. Ayan, masaya na. Makakapagtinda-tinda na ako. Oo. Hindi na lagi stress dito sa bahay. Ba't na-stress ka dito? Opo, at walang panuuran. Walang panuuran.
Ba't di niyo pala ginagamit yung mga mga kaserolang bago? Pag nagkaroon na lang po ng gasol. Ah, okay. Pag may nagbigay. Ayan. Ngayon, gusto kong Ate Jubilin, kasi yan naman yung gusto naming mangyari, yung pare-parehas tayong magsikap, Totoo yun. Oo. Kailangan talaga magsumikap. Oo. Alang-alang sa mga bata. Mamayang mga 4 p.m. pumunta ka po sa sentro, kunin mo yung panindan, yung balot. Nabayaran ko na din yun. Iluto mo yun at mag-start ka na ngayong araw magbenta, no? Mhm. Hindi ko na nadala kasi mamayang hapon pa dadating yung yung deliver. Kaya binayaran ko na lang Sige po. para maluto mo na yun at makapag-start na kayo, Sa Christmas party nyo, magbigay ka na lang ng balot. Magtinda tayo doon sa loob. Oo, magtinda. Hindi, ganun na lang yung gawin mo, Ate Jubilin, doon sa school. Yung mga tulad ng maruya, pagka Oo, turon. Pwede mong isama dyan. Tapos mga juice. Ito, pwede mong pabuhat yan yung mesa na yan doon para makapag start ka na. Asan si Kuya Rolly ngayon? Ayun dyan po. Walang trabaho. Mayroon po nag-umuwi lang po para kumain. Okay. Anong trabaho niya po ngayon? Nag-extra po dyan sa may dinadaanan dyan. Yung ginagawa pong bahay. Okay. Nagtatambak siya ng lupa. Kumusta tulog niya dito? Ayos sarap. Sarap. Oo, namumugta nga yung mga mata niya, namumugto. Oo, dito ka, Rose. Ang layo mo sa akin, Layo mo sa akin. Bakit yung sugat ng mukha mo? Gawa po kasi nung nagtakbo po ako nung nag-ulam po kasi tinatakbo ko po yung kapatid ko sa labas. Naulan po. Okay. Bigla po sumabit dun sa alambre. Hinabol mo siya? Opo, at naulan. Oo. Ano yun, Rose? Tutulungan mo din si mama mo pag wala kang pasok? Opo, kahit pag may pasok po ako, magdadala po ako ng turon sa school. Titindahan ko rin po yung doon. Mga klase mo? Opo. Maganda yan. Oo. Para man po pag uwi ko, may pambili na kami ng bigas. Bigas talaga, hindi allowance. Ba't puro bigas yung iniisip mo? Takot ka nang mawala ng bigas, Rose? Opo, katulad. Dati po kasi pag nawalan po kasi kami ng bigas, nagtitinda po kami ni mama. Anong tinitinda nyo? Yung sihi po. Yung pinukuha nyo sa tabi ng dagat? Opo. Nakakailan kayong ganun para makabili ng bigas? Minsan po po kamay 5 balot. Minsan po di pa nabibili yung 2. Ganun? Opo. Yun yung inaano nyo, yun na yung pinambibili nyo ng bigas. Opo, yun na. Nagkakasya naman, ilang kilo naman yun? 1 kilo po, tas po yung ibang pera binibili namin ng murang ulam. Kagaya ng Itlog kaya tuyo. itlog tsaka tuyo. Opo. Masaya na kayo sa ganung pagkain? Hindi po. Hindi. Opo. Oo. Ano naman, Rose, yung parang pinakasarap na natikman yung magkakapatid na ulam? Minsan po nag-uulam din po kami ng manok baboy. Minsan po kasi inaaya si Papa magkatay ng baboy. Tapos binibigyan siya. Opo, ayun po, tuntua kami. Oo. Ngayon, Rose, ang ko sa inyo, bigyan ko kayo ng ganyan, mga ganyan. Kasi para naman may pagkaabalan yung nanay mo, no? Opo. Oo. Pero alam ko naman, ang nanay, madaming gawain sa bahay. Madaming pag-aasikaso. Lalo, ilan kayo, Rose? 5 po. 5 kayo na inaasikaso ni mama mo. Kaya naintindihan ko din na dito lang siya sa bahay. Pero mas maigi din yung may pagkaabalan siya, lalo kung nasa school kayo lahat, di ba? Oo. Para man po hindi siya mainip. Para hindi mainip. Tsaka makatulong pa kay papa mo, di ba? Opo, para sila nagtatrabaho para sa amin. Di ba masayang ganun pag parehas silang parehas silang may hanap buhay? Opo. Ang gagawin nga po ni mama pa nagkaroon na kami ng ganyan negosyo. Madilim-dilim pa lang, magluluto na kami ng turon, ganun.
Kasi titindar po namin. Oo, masaya ako, Rose, na ganyan yung mga balak nyo sa ano, mga simulan nyo na ano. Opo, hindi po namin sasayangin. Ngayon lang po kami magkakaroon ng ganitong negosyo. Oo. Tsaka alam mo ba, Rose, yung mga ganitong negosyo, hindi yan, huwag mo yan maliitin kasi dyan, malalaki din yung natutubo ng mga nagtitinda ng ganyan. Baka makabili pa kami ng isang bahay. Hindi, joke lang po. Nagja-joke na si Rose ngayon, oh, marunong na mag-joke. Ano, masaya ka na ba sa buhay niyo, Rose? Opo, sobrang saya ko na po talaga. Di na po dati nung para na wala kaming pag-asa. Parang wala na kaming pag-asa talaga nun. Tapos napapaiyak ka na lang lagi nun, ano? Opo. Gadapunta ko nga nun dun ay talagang mabigat yung ano mo, yung loob mo. Lagi kang nagsasabi na ano, awang-awa ka sa magulang mo. Opo, dahil po kasi minsan pag wala kaming ulam, nangutang si mama para may ulam lang po kami. Grabe naman. Tsaka ilang araw bago niya mabayaran. Minsan po, 2 linggo. Pero po pag nakakapag-ulam po si mama, baka nakakapagbayad po si mama Sabado. Oo. Wala naman nasasabi yung pinag-uutangan nyo. Wala naman po. Minsan nga po si mama ay yung isa pong tindahan dyan, minsan po si mama sinasabi na huwag daw po sigang utang. Naiyak na lang si mama pa uwi. At wala siyang maibigay na ano sa amin, pati po si papa. Ganyan lang po ang hanap buhay nila. Oo. At sana makita ko yung pagpursigido nila para yung ibigay namin na pagsisimulan nila ay madadagdagan pa. Opo. Ganun kasi yung mga challenge namin sa mga tinutulungan namin, Rose, na abutan namin ng puhunan. Kung magiging successful yun, kung hindi nila mawawala yun, yung puhunan na yun, eh, dadagdagan namin. Opo. Maraming salamat po dahil po kahit may bahay na po kami, din nyo pa rin po kami tinitigilan tumulong. Maraming salamat na rin po sa nag-sponsor po. Oh, Rose. At ang dami-daming natutuwa pa din sa iyo kasi napaka-matured mo daw ng bata. Ilang taon mo pa lang, Rose? 10 po. 10. Kailan mag-birthday? Sa August 10 po. Ayan, oh, malapit. Next year pala. Opo. Next year pa, kaka-10 mo pa lang. Opo. Okay. Grabeng lucky nila mama mo sa'yo. Grabeng swerte nila sa'yo kasi ganyan ka mag-isip. Kaya po nakapag-isip ako ng ganyang gawa po nung unang-una, lumaki po ako sa hirap. Lumaki po kami magkakapatid sa may hirap na buhay. Tsaka maganda yung pagpalaki sa inyo, yung ganitong sitwasyon, pinapaliwanag sa inyo, kaya naiintindihan mo. Opo. Hindi ka kagaya ng mga ibang bata dyan na ang hirap ng buhay, hindi pinapaliwanag ng magulang, ang sinisiksik lang nila, kaya nila yun, kaya nilang i-provide yun para sa kanila, kaya nagiging asal mayaman yung bata, di ba? Minsan nga po paglabasan po namin school, may nambubuli sa amin, may nangaaway. Para po magawa lang kami na kwento na masama kami. Kung ano pa pinapalaban po kami sa kanila. Para po gawan kami ng kwento na masama kami. Ano yun? Anong pinapalaban? Paano yung bullying na nangyayari? Ano daw pa naghahamon ng suntukan. Ano daw ay grade 1 lang daw ako. Inaasar ka para labanan mo sila tapos ikaw yung magiging masama. Opo. Ganun naman po yung mga bata dito ay. Parang ginagawa ka nilang maging masama kahit Opo. timpin-timpi ka, hindi mo yun magawa kasi binubuli ka, di ba? Hindi ko na lang po nilalabanan at baka po susunod lalo kami pagtulungan. Tsaka po hindi po kami tinuruan na mama makipag-away. Ba't napapaiyak ka yung mga nang bubuli sa iyo, Rose, sa school? Kasi po yung mga pinsang ko lagi po kaming ginagantihan kami lalabas. Lagi po kaming inaaway kahit di naman po kami marunong lumaban. Grabe naman yan. Pati mga pinsan mo pala. Opo. Lagi po
Lagi po sinasaktan yung mga kapatid ko. Di lang po nakakaano. Hindi po takot ako lumaban. Alam nilang tahimik ka lang. Opo. Kahit malayo ka na, Rose, sa kanila. Opo. Minsan po inaabangan po kami pa uwi para po saktan. Grabe naman yung mga pinsan mo na yan. Minsan po umuwi ako na may sugat. Inaano ka nila? Minsan po binabato ko, inampas po ako ng kahoy sa likod. Grabe naman yung mga... Ano yan? Pamangkin ni mama mo? Opo. Minsan po sinasabihan naman po ni mama na huwag daw po kaming gaganunin. Oo. Ang tama na, Rose. Huwag ka na malungkot. Ano? Tama na. Para lang po magawan kami ng kwento na masama kami. Na para patol kayo, ganun. Opo. Ayan mo na yung mga ganyang tao, Rose. Gumagawa sila ng paraan para magkasala kayo, magkaroon ka ng kasalanan sa unang-una kay God, 'di ba? Nagpapakabait naman kayo tapos ginagawan kayo. Ganyan ang gawain ng ng demonyo, alam mo ba 'yon? Opo. Oo, kasi ang demonyo tuwang-tuwa yan kung nakakagawa ka ng masama. Siya yung nagpapalakpak, nagtatawa, tuwan-tuwa kung nakagawa ka ng kasalanan kasi alam niyang nawala yung kabaitan mo kasi yung kabaitan kay God lahat yun. Kaya kung pwede yung kabaitan mo talagang doon lang, wag mong palitan ng masama kahit pa saktan ka na, hayaan mo lang sila, sabihin mo lang isumbong kita kay mama, isumbong kita kay papa, no? Opo. Wag mo na lang sila patulan, kung pwede iwasan mo na lang sila, ano? Kasi mas maigi yung magpakumbaba kaysa yung papatol tayo kasi tayo lalo yung mapapasama, no? Opo. Ayan. Ate Jubilin, dito ka po. At may problema pala itong si Rose sa school. Alam mo po ba ito nangyayari sa mga anak mo, ate? Hindi naman kami makapagreklamo sa principal kasi madalas wala yung principal dyan. Yun nga. Sana mapanood yan ng principal namin si Ma'am Joy. Sana po Ma'am Joy, wag naman sanang pabayaan ng ganun yung mga anak ko. Sa ito lang masakit din po sa akin yung ginagawa sa mga anak ko dyan. Halos ayaw na pong pumasok ng mga bata dahil sa takot po dyan sa mga classmate nila. Sinasaktan po ang mga anak ko, ha. Grabe naman yan. Sa kadalasan pong wala ka, kaya hindi po namin mabigyan ng tugon yung mga estudyante na ginaganyan. Sana mapanood ni Ma'am Joy kasi madalas po wala siya eh. Oo. Tsaka sabi nito, parang pinsan niya din yata yung nangbubuli sa kanila. Yun na nga po, nagkabarangay niya po kami kanina. Kanina lang? Opo. Grabe naman yan. Kasi po, yung mga pamangkin ko po, nagparade po kasi anong Biyernes, nitong Biyernes. Tapos, inabangan po ito sa labas ng school. Yung binigay niyo pong sapatos, alam niyo po, nilamutak po yun sa putikan. Ngayon, ako naman, syempre, mag-aawat, pamangkin ko yun, ko to. Pinagbintangan na po agad ako nung kapatid ko na sinampal ko daw po yung... Sino kapatid mo yung nandyan? Opo. Yung kasama mo Ay, nagmamotor? hindi po. Ay, hindi. Lalaki po. Sinampal ko daw. Sabi ko, hindi ko naman ginagawa yun dahil mga bata yun, away baga po ng mga bata. Oo, tsaka mali din yun. Mali talaga yun. Oo, pwedeng pagsabihan lang. Yun, hanggang sa nagkakabaranggayan nga kami dahil sa problema na yun sa mga bata. Kaya sana naman yung ng paaralan, wag naman sana pong pabayaan yung mga estudyante na magkaganon-ganon. Natatakot na po talaga yung mga anak kong pumasok. Ayaw na po nilang pumasok. Ako lang pong pinagagalitan ko na lang. Oo. Pwede mo naman pong ihatid sila, Ate Jubilin, sa school. Yun nga po, kapag uwi na ako, syempre mag-asikaso din ako dito. Pagkain nila. Doon po nagkakaroon ng ng ganon, bullying. Grabe naman. Anong masasabi mo, Rose, kung mapanood ka ng mga pinsan mo kasi mga kadugo mo pala yun? Sana naman po wag po sila ganyan sa amin dahil po kami hindi ko po sila ginawa ng masama, hindi po kami gumanti sa kanila, hindi po namin sila nasaktan. Grabe naman yun.
Magkakamag-anakan na lang kayo ay. Bakit ganun? May inggit, may Yun nga po. samaan ng loob. Naiingit po kasi sa amin at ako daw po masyado raw pong paawa. Lagi, ako lang daw po lagi binibila ng mga gamit-gamit. Sana daw po hindi na lang daw po ako nabuhay. Grabe naman. Yun yung sabi nila. Opo. Grabe naman yung... Yun po ang kinasasama ng loob ko dun sa kapatid ko na nagsasalita po na hindi maganda dun sa anak ko. Wala naman silang yatang karapatan na magsabi ng ganun kasi pare-parehas tayo, binigyan ng chance para mabuhay dito sa mundo. Hindi yung ganyan na gawan kayo ng masama para lang ano. Grabe naman yan. Ayan, shout out po sa sa mga teachers. Ayan, principals ng school nila, Rose, kasi may mga nangyayaring ganito dyan. Sana naman po ay mapansin nyo, lalo't magkakamag-anakan pala itong nagsasakitan na ito, lalong mga bata, mamaya. Ito po, sa totoo lang po, ayaw lang magsalita ng anak ko. Diyan po nangyari sa school yan. Ay, ganon? Dahil po sa mga bata na nagkaroon nga ng ganyang problema. Kaya pala may sugat si Rose. Opo. Po, nung Lunes ko pa po gustong sa principal. Lagi po wala yung principal yun ang kinaano ko. Bakit palagi wala ang principal? Ganyan nga po nagkakaproblema na. Nagkakaproblema dyan, wala siyang alam. Paano yung sugat dito niya, yung totoo? Inano po nung pinsan niya, ewan kung nakalmot o may hawak daw po kasing bato. Baka po yung bato na dyan nung lumapit. Sinikmuraan nga po yan. Ay, grabe naman Sinuntok yun. kasi Hindi man mura. lalakiin para gawin ng ganyan. Naipabarangay mo na sila dahil sa yan. Oh. Grabe, hanggang ngayon ay fresh na fresh pa yung sugat ni Rose. Hindi na lang po ako makalaban at pinagtutulong-tulungan po ako. Hindi naman po din kaya ng mga kapatid ko awayin. Lagi na lang po kami nila mama na nananahimik naman na po kami. Grabe naman yan. Matagal na po yan na mangyayaring ganyan. Opo, kaya po nung nakaraang taon nahinto po yung mga anak ko. Talaga ipinasok ko po nakaraang taon dyan. Ngayon huminto po yung mga anak ko dahil sa takot pong pumasok dyan. Dahil ganun pa ang mga bata dyan, mga palaaway. Pagbago sa paningin nila yung bata, aaway. Tapos kapag ito naman po gustong namin sumumbong sa principal. Kadalasan po wala po yung principal. Dumating man po yung principal, di na namin magawang magsalita dahil nakalipas na ilang araw na nakalipas. Hindi naman na pwedeng bigyan ng aksyon na dahil ilang araw na po baga nakalipas. Dapat ura mismo gano'n, na andun din po sana yung principal para yung problema po baga nasasabi. Nasabi niyo na sa mga teacher ni Rose. Nasabi na po, Anong nagsabi sabi na. ng teacher? Doon nga po daw sa principal sabihin. Yun naman po ang sabi. Wala man ng lang teacher. siyang advice, action sa batang gumagawa nito. Wala man po. Grabe naman yun. Mali yun. Kasi siya yung teacher, siya yung advisor. Dapat, Yung mga sinasabi ang teacher, pangalawang magulang, dapat sila Oo. yung nagsasabi dyan. Hindi Sila- na pwede pa sa principal ang basta-basta. oo, hindi man lahat ibigay sa principal yung action kasi sila yung nakakakita ng totoong nangyayari. Tsaka, wala ka ba, Rose? Ginagawa sa mga pinsan mo. Wala po. Tahimik ka lang, tapos bigla ka na lang inaaway. Po dahil po kasi naiingit daw po talaga sa amin. Wala naman silang ikainggit kasi yung mga blessing na sa inyo, deserve sa inyo yun kasi wala talaga kayo niyan, ngayon nyo lang maranasan yan. 'Di ba? Po. Bakit dapat maging thankful pa sila kasi nangyari sa inyo lahat ito, dapat magpasalamat pa sila kasi may tumutulong sa inyo. Baliktad nga po nangyayari, sila po ang nagiging dapat po maging masaya sila dahil po natutulungan yung pinsan nila. Totoo yan. Grabe naman yan. Di bale, pinabarangay na pala ni mama mo sila. Kaya wala nang Anong sinabi nung kapatid mo, Ate Jubilin? Siyempre matapang. Siya pa matapang. Siya lagi ang Tama. Anong sinabi? anak ko daw ang swituhin ko dahil yung mga anak niya daw disiplinado. Paano naman wala na akong magawa kundi sige, ayos lang, okay lang. Puro pasensya lang. Tama lang naman.
Kaya pala namumugto yung mata mo kanina, umiyak ka kanina sa barangay. Masama yung gumawa. Grabe naman. Masakit po sa yung ginagawa nila sa mga anak. Huwag naman po sanang ganun. Huwag ka naman sanang ganun dahil pamangkin mo pa rin yun. Kadugo pa din yung mga yan. Huwag mo sasabihan yung mga pamangkin mo na hindi mo mga pamangkin yan. Kahit anong mangyari, kadugo mo yan. Oo. Nandyan nananalaytay pa din yung dugo niya sa mga ugat ng mga anak mo kasi kapatid mo yun ay, di ba? Dahil di mo ba alam ko, halimbawa lang kung anong mangyari sa akin na kapatid mo. Sa iyo tatakbo yan dahil mga pamangkin mo yan ay. O sa iyo man mangyari. Hindi ko man tatanggihan kasi pamangkin ko yan eh. Totoo yan. Kasi parang magkakapatid na din yung magpipinsan na yan. Grabe naman. Si Kuya Rolly, anong sinabi sa nangyaring ito? Wala man po yan, hindi man po nakikialam yan. Oo, tsaka mabait talaga si Kuya Rolly. Hindi po yan nakikialam sa ganyan. Kaso nga lang, hindi ba siya nagsalita tungkol sa nangyari kila Rose na nasugatan na sa Wala nangyari? Wala man po yan na basta puro pasensyahan nyo lang. Yun naman talaga nang dapat mangyayari. Puro pasensya na lang. Mabait kasi ay. Pero kawawa naman sila Rose. Gusto mo bang mag-transfer Rose ng school? Gusto mo dun sa Central? Sa bayan po. Oo. Kung po pwede nga lang po kung may tutulong lang po sa amin. Gusto ko po i-transfer yung mga bata. Oo. Magandang i-transfer na lang ikaw Rose at Kaso din po pag graduation din po nila, malipat din daw po yan dun. Saan? Dun po sa bayan. Sa Central? Opo. Dahil parang magkakasama na naman kayo dun. Opo. Grabe naman yan. Mag-usap-usap kayo ng maayos. Kung hindi magiging maayos yan, si Rose, i-transfer na natin at siya naman yatang pinagtitripan. Kami po magkakapatid. Lahat sila, Ate Jubilin? Grabe naman yung mga pamangkin mo na yan po. Dahil ang katwiran nila hindi naman daw po taga rito yung mga anak ko. Taga dito din naman kayo. Taga rito po Oo, talaga. lalo dito, ngayon, may taga bahay rito na kayo pa. dito. Taga dito na kayo, residential na kayo dito. Kaya, huwag kayong inaano na ganyan. Tsaka kahit hindi kayo taga dito, dapat hindi sila nananakit na ganyan. Kasi, tao din naman si Rose na nasasaktan, di ba Rose? Opo. Tsaka masakit po sa isang magulang na inaalagaan mo, pinapaliguan mo, inaasikaso mo, hindi mo ginugutom. Tapos ngayon, sasaktan lang ng ibang tao. Siyempre masakit po sa isang magulang yung gano'n. Oo, tama yun. Grabe naman yun. Anong masasabi mo sa sa tiyuhin mo ba yun, Rose? Masasabi ko lang po ay tito, sana naman po situhin niya naman po na maayos yung mga anak niya dahil po hindi po kami gumagawang mali sa anak niya. Sana naman po sabihan niya naman po na huwag kami gaganunin. Dahil po kami hindi naman po namin sila ginaganyan. Ano ba yung ginamit niya sa mukha mo, Rose? Hindi ko nga po masyado nakita pero po may hawak siya. Saan nagsimula kung bakit kayo nagkaaway-away? Sige po, nag-ano po kasi kami nun sa school. Ano po kasi ay, sige pong kakapakisahan, sige po ang hirap. Hindi ko na po pinapansin. Oo. Nililisan ko na lang po ng tingin. Maya-maya po paglabas namin, nabangan na po ako dyan. Tapos po yun, ginawa sa akin. Babae ba yun, lalaki? Dalawa po magkapatid na babae. Grabe ka, babaeng tao. Mga mga siraulo, Grabe naman yun. Mas pag sinisita po ni mama, sinasabi lagi, hindi naman po magagawa ng anak nila yan at tinuturan nila ng maayos. Paano nilang tinuturuan ng maayos napapadugo ka na nga, nasusugatan ka na, di ba? Hindi, pinagtatakpan pa po nila yung anak nila kahit mali na. Yun yung masama. Yan. Dapat iwasan mo na lang, Rose. Yan na lang advice ko sa iyo. Tuwing makita mo yun, lumis ka na lang ng daan. Iwasan mo na lang para hindi ka nila bulihin o saktan. Kasi maling-mali na yun, yung mapadubukan nila, masugatan ka nila. Oo. Ayan.
Ganun na lang gawin mo, Ate Jovelyn. Ihatid mo sila sa school, sundin mo ng hapon, ano? Tsaka maglalaho ka naman na ngayon, kaya ano, pwede mo silang isabay pag uwi mo na po, di ba? Grabe. Sabi ko nga, kapag magre-recess, huwag lang lalabas doon lang sa school. Oo, dapat magbaon na kayo, ano, sa loob na kayo kumain para ano. Hindi mo naman yata kaklase yung mga yun. Hindi po grade 5 at grade 6 po yun. Yung magkapatid po na yun. Malalaki na pala. Lalaki na po, matanda pa po dyan. Ba't yun sila? Saan sila nakatira? Doon po sa pinanggalingan namin. Oo, napapadaan pati sila dito. 'Di ba? Hindi sila natatakot. Oo, hindi sila natatakot na napapadaan sila dito tapos sila pa ang nag-aabang sa iyo diyan para saktan ka. Opo. Baka naman ikaw yung starter, Rose. Baka naman may ginagawa ka sa kanila. Hindi po ako na nga po yung sinasaktan. Oo, ikaw yung tahimik. Opo. Hindi ko na alam po sila pinapansin sa school po, pero po sila ang nagpapansin sa akin. Sila po ang gumagawa ng gulo para isipin. Ano ng yung mga- sinasabi nila na dahilan bakit ka sinaktan? Ano yung pinakadahilan daw nila? Nagaya ng sabi rin sa kapatid, tara Gretchelda, pagtulungan natin yan. At masama na mga ugali niyan. Hindi ko na lang po iniimikan. Tapos sabi ng isang bata, huwag nyo ganyan ni si Rose at mabait naman. Sabi po ng dalawang magkapatid. Sa akin na lang po lahat daw napupunta lahat ng binibigay nyo. Sinabi ko naman sa kanila, gawa na yun ng Panginoon at tulong na sa amin yan. Nainggit lang po talaga sa amin. Nainggit sila sa mga tulong namin sa inyo. Opo. Grabe naman. Saan ba yung bahay ng mga yan at kausapin ko sila bakit nainggit sila sa mga tulong? Eh kayo nga yung naitulungan. Kayo yung deserving tulungan. Alangan naman sila yung ano, di ba? Doon lang po sa tapat ng bahay ng tita ko. Oo. Grabe ang tatanda na pati. Mas ahead sa'yo, tapos mananakit sila. Opo. Kapatid mo mismo yun, yung ama nila, Ate Jubilin. Grabe naman. Yun yan, basta ano, iwasan na lang ano. Bag hindi magawa ng paraan, transfer ka na lang sa central. Tapos kung gusto mong mag-stay sa bahay, pwede ka mag-stay sa bahay. Oo, doon ka mag-stay. Uwi ka na lang ng hapon ng Biyernes. Parang mag-boarding house baga. Oo. Tatakot na nga pong pumasok. At lagi naman mama kami binubugbog nila. Pinagtutulong-tulungan lagi kami. Pag masambong po kami sa principal, lagi naman po wala. At may inasikaso din po ng iba. Tsaka hindi lang yung principal ang may obligation nun. Pati teacher, pati yung advisor nila. Oo. Sabi ang pag nagsusumbong naman po kami sa teacher, ang sinasabi lang po lagi, hayaan mo na hayaan mo na ikaw na lang pakumbaba. Sinasabi po ng teacher ng mga nag-aaway sa akin. Grabe naman yung teacher na yun. Dapat naman maging fair siya. Sabihan niya na wag kayong ganun. Kasi mas ahead pala sila sa inyo. Diba? Sigurado mainggit, magagalit na naman sa sinabi ko ngayon. Hayaan mo pag ano-ano. At ako na makikiusap sa kanila pag hindi pa kayo titigilan. Ano? Kaya mo na ako at sana na dyan principal niyo. Oo. Kakausapin natin, i-vlog natin sila. Gusto mo? Opo. Yan ang payag si Rose na i-vlog namin yung nangaaway sa kanila. Para tigilan na kami dahil po yung mga kapatid ko rin ginaganon lagi. Pag gano'n, na hindi pa kayo tigilan, ano, ikaw na lang umiwas, no? Opo. Pag alam mong nandun siya sa, ano, dadaanan mo, huwag ka mo ng, ano, dadaan. Iwasan mo siya para, ano, maiwasan mo yung mga ganong pangyayari, Rose, ano? Opo, maraming salamat po. Oo, sige. Sa ngayon, pa na muna kami, Ate Jovelyn, ano, mamayang hapon, siguro mga 3:30, 4, puntan mo doon sa bilihan ng, ano, yung balot na ipaninda nyo, no? Patuloyan bago sa ito. Oo. Yun, tapat meeting doon. muna ako sa school. Oo, May tapat. meeting sila. Oo. Doon sa tapat ng bilihan ng cellphone. Yung may railway. Oo, Alam naman niya tayo. Oo, doon sa, ano, sa, Kay Pulgueras na doon. hardware. Oo. Sige, Rose, ah? Salamat po sa pagdala. Oo. Ingat po kayo. Oo. Ate, ano? sige po. Sige.
Ingat ka palagi sa school, ah. Opo. Oo, magsabi ka lang kung anong, transfer ka na lang, no? Opo. Mag-stay ka sa bahay hanggang Friday, uwi ka kay mama mo ng Sabado. Totoo nga. Malapit lang school dun. Walking distance lang. O, sige na. Salamat po. Okay, sige. Ayun mga kalingap, grabe naman tong nangyari ngayon kila Rose. Grabing grabe talaga. Hindi ko inakala tong pagpunta natin na ganito. Umabot pa pala sa barangayan yung nangyaring ganun, bullying kila Rose. At dahil daw naiinggit sila sa mga tulong kila Rose. Syempre po sila yung na-vlog, sila yung nahanapan natin. Di naandyan yung tulong para sa mga bata. Ba't naman po kayo mainggit sa mga blessing kila Rose Normal lang po yun kasi kami ay tumutulong sa kanila. Ayan. At sana huwag nyo na pong ganunin sila Rose na magkakapatid kasi nag-aaral po sila ng maayos para naman makapag-aral, makapagtapos, mabigyan ng magandang buhay yung mga kapatid, yung magulang syempre. At ang hirap isipin na mga bata pa pinapatulan na ng mga higher grades. At shoutout po sa Barangay Kamagsaan ba ito? Elementary, ayan, Barangay Kamagsaan Elementary. Medyo napapabayaan po yung ng mga bata dyan. Yung mga teachers nila, sana naman matugunan nyo ito kung mapanood nyo yung vlog kila Rose. Abangan nyo po yung pagbabago ng buhay nila Rose sa pagbigay natin ng munting negosyo. At supportan nyo po yung aking Facebook page, Alma Vlog, dito sa ating munting channel, Commander ni Marcos, at sa aking asawa na si Marcos TV Channel at Marcos TV Channel sa kanyang Facebook page. Thank you so much po at sa lahat po ng bumubuo ng Team Kalingap. Unang-una kay Kuya Val Santos Matubang. Thank you so much po. God bless.